Race 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Wes, sagot na natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, unahin natin dito po sa total cash prizes na naipamigay po ng Itbulaga for November 20, 2024. Total 200,000 pesos, 230,000 pesos. Total of 20,000 pesos para sa therapy, 15,000 pesos naman para sa OBB Challenge, and 80,000 pesos para sa Sugod Bahay. 95,000 pesos naman para sa Gimme 5 at 20,000 pesos para sa Bawal Judgmental Kaba. Overall, 230,000 pesos. So, balikan lang natin yung kaganapan kahapon dyan sa Bawal Judgmental Kaba na kung saan young inventors pinabilib po ang mga Dabarkads. At isa na po dito itong si Sam, isang grade 6 student, no? Inventor na po agad and nagkaroon pa ng international award. Grabe, di ba? Napabilib po ang mga Dabarkads natin, ang TBJ, ang mga Dabarkads host ng Itbulaga. So, imagine at young age, inventor na po siya. Nakaka-proud naman ito, 'di ba? So ito dapat yung mga tinutulungan po or tinututukan din ng ating gobyerno. Nabigyan po ng suporta nang sa ganon, 'di ba? Ay mas lalo pong ma-enhance yung kanyang inventor or ginawa po. So dapat kahit papaano meron siyang nakukuhang suporta mula po sa ating gobyerno. Dahil syempre, karangalan po ng ating bansa yan at ito nga meron na agad international award sa murang edad. Grade 6 pa lang pero ganito na siya kaagad mag-isip. I'm sure yung mga viewers and televiewers po ng Itbulaga kahapon na nanonood ng Bawal Judgmental Kaba ay super proud and believe din po sa kanilang natuklasan dito po sa mga guests or choices ng Bawal Judgmental Kaba ng mga young inventors. Samantalang congratulations naman sa ating mga singing queens dahil pumalo na po ng 102,418,000. Etong nag-play po ng kanilang song na Oh Baby dito po sa Spotify. Grabe naman yan. 102K na po mga Kadabarkads. Keep streaming Oh Baby guys. Dahil ito po ay malaking tulong sa ating mga singing queens. So, ang next goal daw natin ay 200k naman. Paabuti natin ang 200k, then 500k hanggang sa mag 1 million. And nakakatuwa nga dahil pati ang mga bata po, mga baby, gustong-gusto na po nilang kantahin itong Oh Baby na to. Grabe, parang LSS na din itong mga baby. And meron pa nga po akong nakikita na tinutugtog po nila through piano. Itong Oh Baby, mga bata po yun ha. Nagiging pangbansa na tuloy na kanta itong Oh Baby kasi lagi po nila itong naririnig dito po sa national television. Katulad na lamang po ng nire-share nitong si Casey Bueno sa kanyang Instagram story. Ayan po, bata yan, kinakanta niya po yung Oh Baby, kabisado niya, nakakatuwa. Samantalang binahagi naman po ng News 5 or ng TV5 itong naging event or kaganapan dyan sa corner ng 8th Avenue at 36th Street ng Bonifacio Global City. So, pinasinayaan po ng Mitsukoshi BGC ang isang giant cookie shidal na nagngangalang Mitsuko po. No? Bahagi daw ito ng kanilang pakikisaya sa ating mga kapatid ngayong Pasko, and ang dami nga pong nakiisa po sa event na ito. Samantalang formal naman po na kinilala ang kapatid primetime newscast na Frontline Pilipinas bilang Best News Program sa 46 Catholic Mass Media Award. Present po sina News Anchor Julius Babaw at ABP for News Production Grace Navarro sa awarding ceremony sa Manila ngayong Miyerkules kahapon, November 20. Pinarangalan ng CMMA ang mga personalidad at program sa telebisyon, radio, print, music at social media na nagpapakita ng kahusayan sa paggawa ng content na nagtataguyod ng positibong pagbabago. Itinatag ito noong 1978 nang yumaong si Cardinal
Jaime Sin. So congratulations po dito sa newscast ng Frontline Pilipinas. Wagi bilang Best News Program sa 46 Catholic Mass Media Award. Samantalang plenex naman po ni Pauline Luna Soto ang video po ni Tali kasama po ang pinsan niya, best friend niya na din, na kung saan makikita nga dito na meron daw rehearsal itong si Tali. So marami po ang nag-isip kung para saan ba itong rehearsal na ginagawa ni Tali. Para daw ba ito sa Christmas po ng Dabber Cats? Itbulaga, since kasama po yung isa niyang pinsan dito. So kung para man nga po sa Itbulaga ang nire-rehearse na song nitong si Tali kasama yung kanyang pinsan, nakaka-excite po ito mga ka-Dabber Cats. So kung inyong natatandaan, every Christmas meron po mga entry ang pamilya po ng Dabber Cats. Like pamilya po ni Tito Sen, pamilya po ni Bossing, ni Boss Joey, may mga entry po yan lahat sila. And yun yung inaabangan ko din po. Kasi masaya po yun, sumasayaw sila, kumakanta sila, diba? Bilang pagbati po yun, at pakikiisa at pagsalubong sa darating na Kapaskuhan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa video po na inilabas ni Ping Lacson sa kanyang social media account, and nakatag dito si Tito Soto. And nakita ko nga at narinig ko doon na once na nanalo po silang dalawa dito po sa kanilang hinahangaran po na pwesto for 2025 election, ay pagbusisi po ng mga budget ang kanilang aatupagin. And nakita ko rin at narinig ko din po na sinabi ni Tito Soto, may track record daw sila ng anomalya na kung saan nakita po nila doon yung 75 billion na parang anomalya po. 75 billion ang laki po nun mga ka-Dapper Cats. And hindi po yan pinayagan ni Tito Soto na maaprubahan or makalampas. Kasi meron pong mga anomalya silang nakita. Biruin nyo, 75 billion. Napakalaking tulong na yan sa ating mga Pilipino, lalo na po sa mga mahihirap. Pero ibubulsa lamang ng mga tiwaling politiko. Diba? Sumabuti na lamang po talaga at nakita po yun ni Tito Sen, and hindi po ito pinayagan na makalusot. And chinek ko nga po yung list ng survey para po kay Tito Soto para po sa 2025 election. Bumaba po si Tito Sen. Dati siyang top 2, naging top 3 to top 4 na lang. So bumaba po ang ranking ni Tito Soto. So bakit kaya, no? Kung sa bagay ganyan naman po ang ranking, paiba-iba. Minsan nasa baba ka, minsan nasa itaas. Pero ang masaya dito, pasok pa rin po siya sa top 10. Panalo pa din po siya kung tutuusin. Top 10 yun 12 yung mananalo. So pasok pa rin si Tito Soto.